Hello po sa iyo, Sir L. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Franza. 29 na taong gulang na po ako ngayon. Nagtatrabaho ako bilang isang administrative assistant sa isang maliit na kumpanya sa Quezon City at doon na rin ako nakatira ng ilang taon. Tahimik lang po ang buhay ko noon. Pumapasok sa trabaho, umuuwi sa inuupahan kong apartment at kapag may libreng oras ay karaniwang nasa bahay lang ako. Hindi ako mahilig gumala, lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Pero may isang pangyayari sa buhay ko na nagbago ng lahat ng iyon. Bago po nangyari ang lahat, may pinagdaanan akong hindi ko kayang ikwento ng buo kahit sa mga taong pinakamalapit sa akin. Isang gabi, may nangyari sa akin na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong tanggapin. Inatake ako ng isang lalaki habang pauwi ako. Hindi ko na po ilalahad ang bawat detalye dahil hanggang ngayon ay may mga bahagi ng gabing iyon na pilit kong kinakalimutan. Ang alam ko lang, pagkatapos noon, parang hindi na ako naging dating Franza. Takot ako sa mga lalaki. Kahit wala namang ginagawa sa akin ng isang tao, sapat nang mapansin kong sinusundan ako ng tingin para bumilis agad ang tibok ng puso ko. Kapag may lalaking biglang lumalapit sa akin sa elevator o sa hallway, parang nawawala ang hangin sa dibdib ko. May mga gabing nagigising ako dahil sa isang panaginip na hindi ko na maalala ng malinaw, pero pagmulat ko ay basang-basa na ng pawis ang likod ko at nanginginig ang mga kamay ko. Nagpunta ako sa counseling pagkatapos ng nangyari. Sinubukan kong sundin ang lahat ng payo sa akin. Sinubukan kong bumalik sa normal na pamumuhay. Pumasok ako sa trabaho. Nakipagkita sa ilang kaibigan. Pinilit kong lumabas ng bahay. Pero may mga araw na pakiramdam ko, kahit saan ako magpunta, kasama ko pa rin ang gabing iyon. Ang pinakamahirap ay ang pakiramdam na hindi na ako ligtas kahit saan. Isang araw, habang nag-i-scroll ako sa internet, may nakita akong post tungkol sa isang maliit na paupahan na matatagpuan sa isang malayong lugar sa probinsya. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil ayaw ko ring may pumunta roon dahil lamang sa kwento ko. Ang sabi sa post, malapit ito sa isang talon at napapaligiran ng mga puno. Simple lamang ang mga kwarto at hindi mamahalin ang bayad. Ang mga larawan ay puro kahoy, kawayan at mga lumang halaman na tila matagal nang inaalagaan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naisip na baka iyon ang kailangan ko. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong lumayo sa ingay ng Maynila. Gusto kong gumising na ang maririnig ko ay tubig at mga ibon, hindi busina ng sasakyan at mga yabag ng mga taong hindi ko kilala. Kaya nag-ipon ako ng lakas ng loob at nag-book ng ilang araw na pananatili roon. Mag-isa akong bumiyahe. Habang papalayo ang sasakyan sa siyudad, unti-unting nagbago ang tanawin. Nawala ang mga gusali at dumami ang mga puno. Lalong naging makitid ang kalsada. Sa bandang huli, halos puro lupa na lamang ang dinadaanan namin. May ilang bahay na magkakalayo, pero mas madalas ay mga puno at damuhan ang nakikita ko. Pagdating ko sa lugar kung saan ako dapat bumaba, halos wala akong makitang tao. May isang maliit na karatula na nakasabit sa gilid ng kalsada. Kupas na ang pintura at halos hindi na mabasa ang pangalan ng paupahan. Habang hinihintay ko ang susundo sa akin, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Hindi iyong ordinaryong tahimik na probinsya. May kakaiba sa katahimikan. Parang masyadong walang buhay.
Ilang minuto akong nakatayo roon bago may isang matandang babae na lumabas mula sa isang maliit na bahay sa tapat. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Ipinakita ko sa kanya ang booking ko at ipinaliwanag na pupunta ako sa paupahan. Matagal niya akong tinitigan bago niya ipinahiwatig na mali ang napuntahan ko at wala raw silang tinatanggap na bisita ng ganoong oras. Akala ko ay nagkamali ako ng lugar. Sinubukan kong tawagan ang contact number na nasa booking confirmation ko, pero walang sumasagot. Makalipas ang ilang minuto, may isang lalaki na lumitaw mula sa direksyon ng mga puno. Doon ko unang nakita si Hugo. Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Sa unang tingin ko, nasa early 30s siya. Matangkad siya, payat at tahimik ang kilos. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nakilala ko na mabilis magsalita o mahilig magpakitang gilas. Sa kanya, parang lagi siyang nag-iingat sa bawat galaw. Nang makita niya ako, tila nagulat siya. May kakaiba sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi naman nakakatakot, pero parang may pagkakilala siya sa akin kahit siguradong hindi pa kami nagkikita noon. Sa tulong niya, nalaman kong tama naman ang napuntahan ko. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa booking. Sa una ay parang ayaw talaga nila akong papasukin. Hindi ko alam kung dahil ba sa oras ng pagdating ko o may ibang dahilan. Pero pagkatapos nilang makausap si Hugo, nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang sinabi o ipinaintindi niya sa mga kasama niya dahil wala akong narinig na malinaw na usapan. Ang napansin ko lamang ay biglang naging maayos ang pakikitungo sa akin. Pinatuloy nila ako. At doon nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko na makakalimutan habang buhay. Ang paupahan ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. May ilang maliliit na kwartong gawa sa kahoy. May malawak na balkonahe na nakaharap sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa malayo ay maririnig ang tuloy-tuloy na agos ng tubig mula sa talon. Sa gabi, ang hangin ay malamig at may amoy ng basang lupa at mga dahon. Sa unang gabi ko roon, mahimbing sana ang tulog ko kung hindi dahil sa isang kakaibang tunog. Bandang 12:00 na ng gabi nang magising ako. May narinig akong mga yabag sa labas ng kwarto. Mabagal. 1, 2, 3. Parang may naglalakad sa kahoy na pasilyo. Napatigil ako sa paghinga. Dahil sa trauma ko, sanay na akong maging alerto sa anumang tunog kapag gabi. Ilang segundo akong nakahiga habang nakikinig. Huminto ang yabag sa mismong harapan ng kwarto ko. Hindi ako gumalaw. Walang kumatok. Walang nagsalita. Pero ramdam ko na parang may nakatayo sa labas. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang paglakad nito palayo. Sinabi ko sa sarili ko na baka isa lamang sa mga bisita. Kinabukasan, nalaman kong may iba pa palang umuupa roon. Isa sa kanila si Venice. Sa unang pagkikitang namin, mukhang maayos siyang babae. Maganda, maayos manamit at mukhang sanay sa komportabling buhay. Madalas siyang may hawak na cellphone at parang palaging may inaasahang tawag. May 2 lalaki rin doon na sina Nico at Dennis. Hindi ko sila agad nagustuhan. Hindi naman dahil may ginawa silang masama sa akin noong unang araw,
Pero may mga tao talagang kahit wala pang sinasabi, may pakiramdam kang hindi mo dapat pagkatiwalaan. Si Nico ang unang naging problema ko. Madalas siyang lumapit sa akin kapag nasa balkonahe ako. Hindi naman niya ako hinahawakan, pero palagi siyang nakatingin. Kapag dumadaan ako, sinusundan ako ng mata niya. Dahil sa pinagdaanan ko, hindi ko kayang balewalain ang ganoong bagay. Unti-unti akong naging balisa. Isang hapon, habang mag-isa akong umiinom ng kape, bigla siyang lumapit sa likod ko. Hindi ko namalayan. Paglingon ko, nandoon na siya. Biglang nanlamig ang katawan ko. Parang bumalik lahat ng alaala na pilit kong tinatakasan. Nahirapan akong huminga. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko marinig ng maayos ang mga tunog sa paligid dahil parang may malakas na ugong sa magkabilang tainga ko. Alam kong panic attack iyon. Sinubukan kong kontrolin ang sarili ko, pero hindi ko magawa. Sa pagkakataong iyon, nakita ako ni Hugo. Hindi siya biglang lumapit. Hindi niya ako hinawakan. Nanatili lamang siyang ilang hakbang ang layo at hinintay na kumalma ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nakatulong iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang lalaking hindi ako pinilit. Hindi niya ako tinanong ng kung ano-anong bagay. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako pinilit na tumingin sa kanya. Nanatili lamang siya roon hanggang sa bumalik ang normal kong paghinga. Mula noon, unti-unti kong napansin ang presensya niya. Kapag nandyan si Hugo, mas kampante ako. Hindi ko masasabi na nawala ang takot ko sa mga lalaki. Pero sa kanya, iba. May kakaibang katahimikan sa paligid niya. Parang kahit wala siyang gawin, pakiramdam ko ay may nagbabantay. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakilala ko rin ang ibang mga umuupa. At doon ko napansin na hindi pala ako ang tanging may tinatakasan sa lugar na iyon. Si Venice ay may lihim. Napansin kong may mga pagkakataong lumalabas siya ng paupahan ng gabi at bumabalik bago magbukang liwayway. May mga tawag siyang sinasagot sa malayo, palaging nakatalikod sa mga tao. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Hindi ako lumabas agad. Narinig ko ang mabilis na paglalakad ni Venice papunta sa likod ng paupahan. Dahil bukas ng kaunti ang bintana ko, nakita ko siyang may kausap na lalaki sa madilim na bahagi ng bakuran. Hindi ko kilala ang lalaki noon. Maya-maya, nalaman kong Henry ang pangalan niya. Unti-unti kong napagtanto na hindi lamang simpleng pagtataksil ang ginagawa ni Venice. May asawa pala siyang may malaking negosyo at maraming ari-arian. At ang mas nakakatakot, may plano siyang patayin ang sariling asawa. Hindi ko alam kung paano ko nalaman ang lahat, pero habang tumatagal, mas maraming piraso ng impormasyon ang lumalabas. May koneksyon si Henry sa plano. May usapan tungkol sa pera. May mga dokumentong kailangang mawala. May mga ari-ariang gustong mapasakamay ni Venice. At habang mas nauunawaan ko ang tunay na pagkatao niya, mas lalo kong naramdaman na hindi aksidente kung bakit napunta ang mga taong iyon sa paupahan. Hindi ko lamang alam kung ano ang dahilan,
Isang gabi, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Galing ako sa banyo nang mapansin kong bukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Hindi iyon kuwarto ng mga bisita. Ayon sa pagkakaalam ko, matagal nang hindi ginagamit ang lugar na iyon. May amoy akong kakaiba. Parang pinaghalong basang lupa, kandila at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako ng kaunti. At doon ko narinig ang isang tunog na parang mahinang paghinga. Hindi ko alam kung tao ba iyon. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Bago pa ako makalapit, may anino akong nakita sa loob. Masyadong mahaba ang hugis. Parang may isang bagay na nakayuko. Umatras ako. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likuran. Paglingon ko, si Hugo ang nakita ko. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo roon. Tinitigan niya ako. At sa unang pagkakataon, may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ko maipaliwanag. Parang hindi mata ng ordinaryong tao. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na pagod lamang ako, pero hindi na ako mapalagay. May mga bagay akong napansin pagkatapos noon. Kapag gabi, biglang tumatahimik ang mga kuliglig sa paligid. Minsan, may naririnig akong kaluskos sa bubong kahit walang hangin. May mga pagkakataong naamoy ko ang matapang na amoy ng dugo sa paligid, kahit wala namang nakikitang sugat o hayop. At ilang beses kong nakita si Hugo na umaalis sa paupahan kapag hating gabi. Palagi siyang bumabalik bago sumikat ang araw. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili kong alamin kung saan siya pumupunta. Hindi ko siya sinundan ng malapitan. Nagtago lamang ako sa may gilid ng bahay. Nakita ko siyang pumasok sa kagubatan. Sinundan ko siya mula sa malayo. Mali ang desisyon kong iyon. Dahil sa gitna ng mga puno, may nakita akong bagay na hanggang ngayon ay ayaw kong alalahanin. Hindi ko nakita ng malinaw ang buong katawan ni Hugo. Ang nakita ko lamang ay isang anyo na hindi ko maikukumpara sa tao. May mga bahagi ng katawan niyang tila nagbago. Ang kanyang likod ay tila humaba. Ang kanyang mga braso ay nagkaroon ng kakaibang hugis. At ang kanyang mukha ay hindi na mukhang mukha ng lalaking nakilala ko. Napatakip ako ng bibig para hindi mapasigaw. Nanginginig ang buong katawan ko. Doon ko naisip na baka hindi ako ligtas sa lugar na yon. Akala ko ang panganib ay sina Nico at Dennis. Akala ko ang panganib ay si Venice at ang plano nitong pagpatay. Pero mas malala pala ang katotohanan. Nakatira ako sa isang lugar na pinamumugaran ng mga nilalang na hindi tao. At si Hugo ang isa sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko nalaman ang buong katotohanan. Ngunit nang sumunod na mga araw, unti-unting ipinakita sa akin ni Hugo ang mga bagay na hindi ko na kayang itanggi. Nalaman kong hindi lamang siya ang kakaibang nilalang sa paupahan. May iba pang nakatira roon na katulad niya. Mga nilalang na sa paningin ng ibang tao ay maaaring mukhang ordinaryong residente lamang.
Ngunit sa gabi, nagbabago ang kanilang anyo. Sila ay mga aswang. Ang mas nakakatakot ay hindi sila basta pumapatay ng kahit sino. May pinipili sila. Mga taong may malalaking kasalanan. Mga taong nananakit. Mga taong pumapatay. Mga taong gumagamit ng ibang tao para sa pera. Mga taong nakatakas sa batas. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Pero habang tinitingnan ko ang mga pangyayari sa paligid ko, parang unti-unti kong nauunawaan ang dahilan kung bakit napunta roon ang mga taong tulad ni Nico, Dennis at Venice. Hindi pala aksidente. Hindi rin pala basta paupahan ang lugar na iyon. Para iyong isang bitag. Isang lugar kung saan ang mga taong may masamang intensyon ay maaaring makapasok ng hindi nila nalalaman. Si Nico at Dennis, halimbawa, ay hindi pala simpleng mga lalaking mahilig mang-abala ng babae. May mga ginawa pala silang mas malala sa ibang lugar. May mga taong niloko. May mga taong sinaktan. May mga kasong hindi umabot sa korte. At habang mas marami akong nalalaman, mas lalo akong natatakot. Dahil may mga gabing may isang kuwartong bakante kinabukasan. May mga gamit na naiiwan. May mga bag na hindi na kinukuha. At may mga taong bigla na lamang nawawala. Noong una, iniisip kong baka umalis sila nang hindi nagpapaalam. Hanggang sa may mga balitang nagsimulang makarating mula sa bayan. May mga nawawalang lalaki. May mga taong natatagpuang patay sa kakahuyan. May mga bangkay na hindi agad nakikilala dahil sa kalagayan ng mga ito. At doon ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ako ang dahilan kung bakit nandoon sila. Hindi rin ako ang target. Pero nasa gitna ako ng isang lugar kung saan may sariling paraan ng pagpapatupad ng hustisya. At ang mga nagpapatupad nito ay mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao. Ang pinakanakakatakot ay nang maunawaan kong ang ilan sa mga taong pinapatay ng mga aswang ay talagang masasamang tao. Kasama roon ang mga lalaking nanakit sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa akin. Hindi ko kailanman sinabi kay Hugo ang buong detalye ng nangyari sa akin. Pero isang araw, nakatanggap ako ng balita. Natagpuan daw ang mga lalaking responsable sa pag-atake sa akin. Patay na sila. Mutilated ang kanilang mga katawan. Hindi ko na tinanong kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi ko rin gustong malaman. Pero sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Hindi saya. Hindi rin galit. Parang may bahagi sa akin na nakaramdam ng ginhawa. At iyon ang bagay na kinatakutan ko sa sarili ko. Dahil kahit alam kong wala akong ginawang masama, bigla kong naisip kung tama ba na makaramdam ako ng kaunting katahimikan dahil may mga taong namatay. Naisip ko kung ano ba talaga si Hugo. Masama ba siya dahil aswang siya? O mabuti ba siya dahil pinaparusahan niya ang mga taong nakagawa ng masama? At kung ang isang nilalang ay kumakain ng tao pero pinipili lamang ang mga taong masama, saan ba talaga nagtatapos ang kasamaan? Wala akong mahanap na sagot.
Ang alam ko lang, sa kabila ng lahat ng nakita ko, si Hugo ang taong pinakaramdam sa akin na ligtas ako matapos ang pinakamasamang karanasan ng buhay ko. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako takot. Hindi niya ako pinilit na magtiwala. Hindi niya sinamantala ang kahinaan ko. Sa halip, hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong paraan. At iyon ang dahilan kung bakit mas naging mahirap para sa akin ang pag-alis. Matagal akong nanatili sa paupahan. Mas matagal kaysa sa una kong plano. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang lakas ng loob ko. Nakapaglakad ako ng mag-isa sa paligid. Nakapunta ako sa talon. Nakapaglakad ako sa kagubatan nang hindi palaging nakatingin sa likod. At higit sa lahat, unti-unti kong natutunang hindi lahat ng lalaki ay panganib. Hindi ko masasabi na gumaling ako dahil lamang kay Hugo. Alam kong kailangan ko pa ring harapin ang sarili kong trauma. Kailangan ko pa ring humingi ng tulong. Kailangan ko pa ring matutong mabuhay nang hindi palaging natatakot. Pero si Hugo ang naging unang paalala sa akin na may mga taong kayang maging mabuti sa isang taong nasaktan. Kahit siya mismo ay hindi tao. Dumating ang araw na kailangan ko nang umalis. Hindi ko na kayang manatili roon. Masyado ng maraming bagay ang nakita ko. Masyado ng maraming lihim ang nalaman ko. At kahit alam kong hindi ako sinasaktan ni Hugo, hindi ko kayang kalimutan ang tunay niyang anyo. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan sa gabi ay maaaring magbago ang mga taong nakapaligid sa akin. Bago ako umalis, huli kong tiningnan ang paupahan. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay gumagalaw dahil sa malamig na hangin. Naririnig ko ang agos ng tubig mula sa malayo. At sa loob ng ilang segundo, nakaramdam ako ng lungkot. Dahil alam kong hindi ko na siya makikita pagkatapos noon. May mga taong dumarating sa buhay nating hindi para manatili. May mga taong dumadaan lamang upang baguhin ang isang bagay sa atin. Para sa akin, si Hugo ang ganoong tao. O nilalang. Hindi ko alam kung ano ang tamang tawag sa kanya. Pero hindi ko rin makakalimutan ang kabutihang ipinakita niya sa akin. Umalis ako roon, dala ang mga gamit ko at ang mga alaala na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa ibang tao. Pagbalik ko sa Maynila, ipinagpatuloy ko ang counseling. Unti-unti akong bumalik sa trabaho. Unti-unti rin akong natutong mamuhay nang hindi laging naghihintay ng masamang mangyayari. Pero may mga balitang hindi ko kayang takasan. Makalipas ang ilang buwan, nalaman kong natagpuan na ang mga katawan ng ilan sa mga lalaking may koneksyon sa mga krimeng nangyari sa paligid ng paupahan. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang mga ito. Sapat nang malaman ko na wala na sila. May mga investigasyon. May mga pulis na pumunta sa lugar. May mga taong pinaghinalaan. Pero wala silang nakitang malinaw na sagot. Walang ordinaryong paliwanag na makapagpapaliwanag sa kondisyon ng mga bangkay. At wala ring nakapagsabi kung sino ang gumawa. Sa mga opisyal na ulat, may mga teorya. May mga taong nagbanggit ng mababangis na hayop. May mga nagsabing maaaring may grupo ng mga kriminal na sangkot. Pero ako,
Alam ko ang nakita ko. Alam ko kung sino si Hugo. At alam ko kung ano ang nakatira sa paupahan na iyon. Minsan, naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako pumunta roon. Baka mas matagal akong hindi gumaling. Baka hindi ko matutunang magtiwala muli. Baka habang buhay kong isipin na lahat ng lalaki ay may kakayahang manakit. Pero minsan din, naiisip ko ang kabaligtaran. Paano kung hindi ako pumunta roon? Baka hindi ko kailanman malaman na may mga bagay palang mas nakakatakot kaysa sa taong nanakit sa akin. Baka hindi ko rin malalaman na sa isang lugar na puno ng mga nilalang na tinatawag nating halimaw, may isang nilalang na nagpakita sa akin ng kabutihang hindi ko natanggap mula sa maraming taong tinatawag nating tao. Hanggang ngayon, may isang bagay pa rin akong hindi maipaliwanag. Ilang buwan matapos akong umalis, nakatanggap ako ng isang maliit na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Sa loob nito ay isang tuyong dahon. Isang dahon mula sa puno na malapit sa paupahan. Hindi ko alam kung paano iyon nakarating sa akin. Pero may isa pang bagay na kasama nito. Isang maliit na piraso ng kahoy na may ukit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng simbolo. Pero nang makita ko iyon, bigla kong naalala ang huling gabi ko sa paupahan. Naalala ko kung paano ako tumingin sa kagubatan bago ako tuluyang umalis. At naalala ko ang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin mula sa pagitan ng mga puno. Mula noon, hindi ko na muling binuksan ang sobre. Itinago ko na lamang ito sa isang kahon. Hindi dahil gusto kong alalahanin si Hugo, kundi dahil gusto kong kalimutan. Pero may mga gabi pa rin na nagigising ako dahil sa isang kakaibang tunog. Mabagal na yabag. Isa, dalawa, tatlo. At kapag naririnig ko iyon, hindi ko na binubuksan ang pinto. Hindi ako tumitingin sa bintana. Dahil natatakot ako sa posibilidad na balang araw, kapag naglakas loob akong tumingin, makita ko si Hugo sa labas. Nakatayo sa dilim. Tahimik, naghihintay, at marahil sa likuran niya, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga nilalang na marahil ay patuloy pa ring naghihintay sa mga taong may masasamang puso. At minsan, bago ako tuluyang makatulog, naiisip ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung dapat ba akong ikatakot o ipagpasalamat. Baka hindi talaga aksidente ang pagpunta ko sa paupahang iyon. Baka may dahilan kung bakit ako tinanggap ni Hugo kahit noong una ay ayaw nila akong papasukin. Baka may nakita siya sa akin na hindi ko nakita sa sarili ko. Isang taong nasaktan. Isang taong takot. Isang taong halos mawalan na ng tiwala sa mundo. At baka sa lahat ng taong dumaan sa lugar na iyon, ako lang ang hindi niya itinuring na biktima. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang naramdaman niya sa akin. Pero alam kong may mga pagtatagpo sa buhay na hindi talaga para maging permanente.
May mga taong darating lamang upang turuan tayong muling tumayo. Minsan, ang taong tutulong sa atin na makaalis sa dilim ay siya ring taong kailangan nating iwan. At kahit hanggang ngayon ay hindi ko kayang sabihin kung si Yugo ba ay isang halimaw o isang tagapagtanggol, alam kong may isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa lugar na iyon, natutunan kong hindi lahat ng mukhang tao ay mabuti. At hindi lahat ng tinatawag nating halimaw ay ang tunay na dapat nating katakutan. Dahil minsan, ang pinaka-nakakatakot na halimaw ay iyong marunong ngumiti, marunong magmahal, marunong magkunwari, at marunong magtago sa likod ng mukha ng isang ordinaryong tao. Samantalang ang tunay na halimaw, minsan ay tahimik lamang na nakatayo sa dilim, naghihintay, at pinipili kung sino ang karapat-dapat na umuwi. Habang ako, hanggang ngayon, ay patuloy pa ring naglalakad palayo sa gabing iyon. Unti-unti, araw-araw. At sa bawat hakbang na ginagawa ko, dala ko ang isang bagay na natutunan ko sa isang lugar na hindi ko na kailanman babalikan. Na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan natin, may mga pagkakataong may isang taong darating para tulungan tayong makahanap ng daan palabas. Hindi siya palaging mananatili. Minsan, kailangan din niyang mawala. Pero ang kabutihang iniwan niya sa atin ay maaring manatili ng mas matagal kaysa sa inaakala natin. At para sa akin, iyon ang tanging dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ng nakita ko sa paupahang iyon, hindi ko tuluyang kinamuhian ang lugar na iyon. Dahil sa isang lugar na puno ng mga lihim, mga bangkay, at mga nilalang na kumakain ng tao, may isang aswang na nagturo sa akin kung paano muling matutong mabuhay.